Ang kalsada dito mga kalagalag, yun, inaabot na ng matinding tubig. Baha na rito sa lugar namin. Sa lugar ng Rosario. Ayun siya. Dati mga kalagalag, hindi naman binabaha to. Ngayon, matindi na ang pagbaha. Pati yung mga bahay dito na nasa tabing kalsada. Ayan. Magdamag umulang kagabi. Nagkaroon ng pagbaha. Ayan siya. Punta kaming ilog ngayon kasi titingnan namin yung mga bangka doon. Baka magpakawala ng tubig ang dam. Matangay na naman yung mga bangka namin. Kaya pupuntahan muna namin ngayon. Noong bagyong Christine, noong nakaraang taon, lumubog yung bangka ako sa ilog pero nakataas siya. Pero hindi ganito katindi ang baha niya mga kalagalag. Ayan. Ngayon mas matindi. Umabot ng hanggang kulang tuhod yung tubig dito. At yun, dito naman mga kalagalag sa lugar ng Wawa. Ayan, nakalampas na kami ng tulay ng Sapa sa kapagitan ng Wawa. Ayan, hanggang tuhod na yung baha dito. Ayun. Ayun. Sa kay galing na eh. Dito, pupunta na papasok. Yung bagyong Krising, mga kalagalag, nag-iwan pa siya ng nag-iwan pa siya ng matinding pagbaha dito sa lugar namin. May kasunod pa itong bagyo na to, yung bagyong Dante. Kaya kahapon, nagsimula na siya magulan hanggang magdamag. Kaya ito na ngayon ang nangyari dito. Ayan siya mga kalagalag. Talaga namang lumampas na ng tuhod yung tubig na yung sanhi ng pag-ulan kagabi. Vlog tayo na, go-vlog. Nagbagyo na tayo sa Wawan. Tingnan nyo na mga kalagalag yung yan, umabot na rito ng hanggang tuhod. Panay pa ang pag-ulan niya. Patuloy pa yung pag-ulan mga kalagalag. Kaya yung mga bangka namin doon, delikado. Kaya yun ang sadya namin na makarating doon sa lugar ng ilog ng hulugan. Ayan, yung tatlong kasamahan ko dyan sa unahan. Nagdidilim pa ang kalangitan. Dito pa ang ulanin sa lugar na to. Pero dito medyo maliwanag na. Yan, medyo hanggang binti na yung tubig dito. Pero doon mga kalagalag, malalim pa sa lugar na yon. Pero yung banda ron mga kalagalag sa lugar na yon, mayroon pang medyo malalim na lugar. Kaya baka doon sa lugar na yon medyo may malalim pang baha. Dito medyo mababaw na to. Mahirap talaga pag dumadaan ng bagyo. Nagkakaroon ng matinding pagbaha. Ayan yung sasakyan mga kalagalag. Nagtangay siya ng alon.
Pero yung mga tricycle driver, halos hindi makabiyahe ngayong ano na to, araw na to. Kaya siguro stranded yung kanilang biyahe. Mayroon din kasi makakalagalag pagka inaabot yung makina. Lalong magkakaroon ng diferensya yung ano, kanilang mga tricycle. Ayan mga kalagalag, paliko na kami rito sa lugar ng Wawa. Wawa Uno. Medyo ano, mataas tong lugar na to. Ayun, umabot na lang sa sakong ng paa yung tubig dito. Pero ewan ko lang doon mga kalagalag sa may lugar na yon, kasi medyo mababa pa yun doon. Yung lalo doon sa papasukan naming Eskinita. Baka mas lalo mas malalim doon mga kalagalag. Dito medyo safety pa yung ano, mga tricycle dito. Hindi pa inaabot yung kanilang mga motor. Ayun. Sa buong inaakala ko mga kalagalag na ano, na may baha pa rin dito. Medyo mataas pa rin pala tong lugar na to. Ayun, wala na siyang baha rito sa lugar na to. Papuntang Wawa 3 to, no? Wawa 2. Wawa 2, no? Sa loob. Ayun, papuntang Wawa 3 na mga kalagalag. Ayun. Medyo maganda yung ano rito. Medyo mataas yung lugar niya, kaya hindi siya inaabot ng baha. Lakad na uli kami papuntang ilog mga kalagalag. Kasi yung mga bangka namin doon, delikado. Na baka matangay ng ano, ng baha ng ilog, kasi baka magpakawala yung dam. Ayun. Maulit-uli yung trahedya na ginawa ni Christine. Kaya kailangan may lagay namin sa safety yung aming mga mga bangka. Yung akin medyo mataas na mga kalagalag, kasi nadala na ako nung nakarang taon na natangay yung yung bangka ko, lumubog doon sa lugar ng ilog. Dalawang araw namin sinisid. Pero ngayon yung kanila naman, pupunta kami doon dahil gawa ng yung mga bangka nila baka matangay. Malayo sa inyo. Ang lumutang. Lumutang kay Dambo. Maabutin yun, malaki mo tubig eh. Lulutangin niyo. Ayun. Lumutang na rin yung mga bangka roon. Sana maabutan pa namin para makuha yung aming yung mga bangka roon. Delikado.